guys! Isang utang vlog na naman ang ating pag-uusapan for today, and it's none other than Tala Loan. Matagal ko nang nakikita itong loan app na ito, lalo na kapag naghahanap ako ng online loan app na i-review, pero hindi ko siya pinapansin. Kaya naman na-curious ako at dinownload ko itong online loan app na ito para masubukan at ma-review na rin. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Pero bago nyo muna i-download itong si Tala Loan app, panoorin nyo muna itong video na ito para malaman ninyo kung okay nga ba ang mag-apply ng loan dito. Hey guys, it's me, Rowella, and welcome back to my channel. So, kagaya nga na nabanggit ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon is si Tala Loan app. So, pwede ninyong ma-download itong si Tala Loan app sa Google Play Store. Dati kasi mayroon din to sa App Store. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit wala na siya sa App Store ngayon. Anyways, maraming nagsasabi na okay ang mag-apply ng loan dito kay Tala dahil bukod sa mabilis ang loan process nila, very reasonable daw ang interest rate nila. Kaya ito, susubukan kong mag-apply ng loan ngayon dito kay Tala para ma-share ko din sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung okay nga ba dito. So, syempre, una sa lahat, i-download muna natin si Tala Loan app sa Google Play Store. Then, after nyo ma-download at pag-open ninyo kay Tala, ito ang una nating makikita. Fair and transparent fees, no hidden charges. So, pwede din tayong mamili ng repayment date natin ng up to 61 days. So, ito yung maganda kay Tala kasi may option tayo na mismo ang mamimili ng repayment date. So, para pwede rin natin siyang ipareho kung kailan tayo sumusweldo. Tapos, grow your Tala limit up to 25,000 pesos. Tapos, si Tala daw is trusted by over 8 million customers worldwide. So, after nyan, click nyo lang yung get started. And then, hihingiin ni Tala yung mobile number natin. So, ilalagay lang natin yung cellphone number natin. Then, click on nyo lang yung verify. After that, magsisend si Tala ng OTP sa number natin. So, once na-receive natin yung OTP, i-enter lang natin. And then, yung next, and then dadalhin tayo ngayon sa page kung saan tayo magsiset up ng 4-digit PIN code. Then after that, sa page na to, hinihingi ni Tala yung consent natin to share our information. If you agree to share your information, just tap on start my application. And then, hihingiin din ni Tala yung permission to allow access sa mga contacts natin, manage phone calls, send and view SMS messages. The next step naman is yung permission to allow Tala to send us notification. Allow lang natin. Tapos, after tapping allow, dadalhin tayo ngayon sa isang brief survey. So, itong brief survey na to, tinatanong ni Tala kung paano or kung saan nyo narinig or nakita or nalaman ang about kay Tala. So, after ninyong mamili, click nyo lang yung next. Tapos, dadalhin tayo ngayon sa page na to. Tap nyo lang yung no need to update since need nyo lang naman i-confirm if tama ang current cellphone number ninyo. Then, after that, dadalhin na kayo sa pinaka-home page ni Tala. To start our loan application process, click lang natin yung continue. And then, dito tayo ngayon dadalhin sa next page. Click nyo lang yung let's go. And hihingiin ni Tala ngayon yung personal information natin. Click nyo lang yung continue. Sa personal information, yung name na ibibigay nyo dapat ay magmamatch doon sa name na nakalagay sa valid ID ninyo. Siyempre, kailangan nyo din ibigay yung date of birth ninyo, place of birth, civil status, mother's maiden name, gender, email address, at alternate phone number. So, sa alternate phone number, optional naman yan. It's up sa inyo kung magpo-provide kayo ng alternate phone number. So, after ninyo i-provide yung mga information na kailangan, click nyo lang yung save and continue. Then, next up naman is yung address information. So, dito sa address information, kailangan ninyo ibigay yung province, city, barangay, street address, at postal code. Tapos, kung ang present address ninyo is the same as your permanent address, tap nyo lang yung yes, then save and continue lang ulit. Next up is itatanong kung sa'yo ba ang phone na gamit mo.
So, hindi ko alam kung anong relevance ng phone natin sa application natin ng loan kay Tala. Pero, natin siyang sagutan. And then next, kung anong ID ang gagamitin ninyo or kung ano ipapasa ninyo. And sa valid ID, ang mga tinatanggap ni Tala is driver's license, UMID, passport, voter's ID, SSS ID, postal ID, at PhilHealth ID. Then, dadalhin kayo sa next page kung saan i-ask kayo to review the information na in-enter ninyo bago nyo siya isubmit. So, after ninyong i-review kung tama ba lahat ng information, tap nyo lang yung review and continue. Tapos, dito sa page na ito, itatanong sa inyo yung purpose of loan ninyo. So, mamimili lang kayo dyan kung para saan ba at bakit kayo naglo-loan. After nyo makapili, click nyo lang yung save and continue. And then sa next page, tatanungin tayo ni Tala dun sa level of education natin, tsaka yung type of work. Then save and continue lang ulit. And sa next page is yung information about sa work ninyo ang itatanong. Kagaya ng name ng business mo or company name kung saan ka nag-work. Industry, kung gaano ka nakatagal sa business mo or kung gaano ka nakatagal sa work mo. And how frequently do you earn from your business. So after nyo ma-fill out yung information about sa work ninyo or sa business ninyo, tap nyo lang yung save and continue. And then dito sa next page, yung primary source of funds. So mamimili lang kayo dito kung ano yung primary source of funds ninyo. So mamimili lang kayo sa mga box na yan. After nyo mamili, click nyo lang yung save and continue. Next naman na itatanong sa atin ni Tala is kung meron tayong mga outstanding loans at itatanong din sa atin kung magkano ang expenditures natin. Then after nyan, save and continue. Tapos sa next page is kailangan nyo ulit i-review yung mga information na nilagay ninyo before nyo siya i-submit. Kung tama naman lahat or kung may na-miss out kayo, tap nyo lang yung submit application. Then dadalhin kayo sa Tala App User Agreement page. So tap nyo lang yung agree, then makikita na natin na under review yung application natin. So hindi kagaya ng ibang loan app itong si Tala na malalaman natin kaagad na approve tayo. So click lang natin yung refresh or close lang natin yung app tapos open lang ulit natin. So after refreshing that, makikita natin dito na na-approve yung application ko. So view natin yung offer ni Tala kung magkano yung na-approve sa. So makikita natin dito na yung na-approve na loan amount is 4,000. So tap lang natin yung continue. So dito sa page na to, may option tayo to choose kung magkano ang gusto nating kunin. So, pwedeng 1,000, maximum amount is 4,000. So, slide nyo lang yung scroll bar para makapili kayo kung magkano yung gusto ninyong kunin. So, after ninyong makapili kung magkano yung gusto ninyong kunin, click nyo lang yung continue. Then, dadalhin tayo ngayon sa next stage kung saan kailangan natin mag-submit ng ID. And dito sa ID, ang mga acceptable valid IDs is UMID, driver's license, passport, voter's ID, digital with QR code yan postal ID, Social Security System ID or SSS ID, at PhilSys ID. So, after ninyong mamili kung anong ID ang isasubmit ninyo, ako kadalasan sinasubmit ko UMID. Tapos, pipicturean ninyo yung front and back ng ID ninyo. After nyo pumili kung anong ID ipapasa ninyo, i-ask sa inyo na i-enter yung ID number. Then, after that, kailangan nyo mag-take ng selfie, hawak yung valid ID. After ng selfie with your valid ID, tap nyo lang yung submit photos. Tapos, another review na naman ng application. So, grabe ganito pala Tala, no? 2 beses nire-review yung loan application nyo. Naman ang paghihintay ko since approve yung application ko. So, ipapakita ko sa inyo yung details ng loan offer nila. So, dito sa page nito, makikita nyo on top, pwede kayong pumili ng repayment date. So, i-scroll nyo lang yung scroll bar. Kung pipiliin niyo yung option na 15 days, meron siyang one-time processing fee na 159 pesos at service fee na 413 pesos. So, ang babayaran ninyo after 15 days is 4,572 pesos. Pero kung 61 days naman ang pipiliin ninyo, mas malaki yung service fee nila, pero yung processing fee is pareho pa rin. Syempre, the more na matagal yung loan term ninyo, the more na mas malaki yung babayaran ninyo na fee or na interest. Pero pag short term lang yung pipiliin ninyo, syempre, mababang interest lang yung babayaran ninyo. So, if satisfied kayo sa offer ni Tala, click nyo lang yung box na may nakalagay na
I agree, tapos continue. Yung mga online loan app na kagaya ni Tala, ang mga pet ko, kasi very reasonable yung interest nila. Hindi ganun kalaki yung service fee nila. And aside from that, may option kayo na pumili ng repayment date. So, pwede ninyong ipareho yung repayment date nyo sa araw ng sweldo ninyo para hindi kayo mahirapan. And hindi na rin kayo lugi dito sa offer ni Tala, no? Unlike sa ibang online loan apps na nasubukan na natin na 7 days lang yung term nila. At kung tatanggapin nyo yung offer ni Tala, make sure to make the payment doon sa payment date na pinili ninyo. Kasi itong si Tala is nagre-report siya sa CIC. So, if hindi kayo nagbayad ng utang ninyo kay Tala, ire-report kayo sa CIC and maapektuhan ng credit ninyo. So, hindi katulad ni Tala yung ibang lending platforms na hindi nagre-report dito sa CIC. Kaya if na-approve kayo dito, alagaan ninyong mabuti kasi makakatulong to na mag-build ng credit. Pero this is just my opinion. Nasa sa inyo pa rin kung itutuloy ninyo yung pag-apply nyo ng loan dito kay Tala. And para sa mga nakapag-loan na dito kay Tala, you can share your experience by commenting down below para mabasa ng ibang viewers natin at magkaroon sila ng idea kung okay nga bang mag-apply ng loan dito. If you have questions or kung meron kayong suggestions kung anong online loan app ang i-review ko, you can just comment down below. But before we end, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. See you on my next video. Bye!